Ibaba! Ibaba! Ang totoo niyan, hindi lamang po yung mga narito sa panig na ito na nagrarally ngayon ang kaisa natin. Kasama din po natin, no? Iisa ang sitwasyon, iisa ang kalagayan ng mga teacher, ng mga nurse, ng mga utility workers, ng mga clerk sa mga opisina ng gobyerno, yung mga salary grade 1 hanggang salary grade 11, at yung katumbas nila sa hanay ng pulis, yung mga PO1 po, no? Yung mga bombero, yung mga nandyan, yung mga nakabantay dyan sa fire truck, yung mga sundalo, yung mga private, pareho rin po ang kalagayan, parehong nadedihado sa SSL 2015 ng Aquino Administration. Samantalang napakataas ng magiging salary increase ng mga matataas na official, mga executives, no, mula director salary grade 25 hanggang salary grade 33 ang presidente ng Pilipinas, no, from 76% to 233% ang magiging salary increase sa mga posisyong ito, no. So malinaw po ang ating panawagan. National minimum wage, no, para sa salary grade 1 sa halip na 11,000 mahigit kumulang na ibibigay ng SSL sa 2019 pa. Ano ang panawagan natin? Magkano ang panawagan natin? 16,000. Para sa mga public school teacher at para sa mga nurse, 25,000 naman, no? So nakabubuhay at disenteng sweldo ang ipinaglalaban natin. Totoo yung sinasabi ng DBM na itataas ang kompensasyon sa pamamagitan ng mga bonus, no? So sa SSL 2015, bukod sa salary increase, ay isa sa batas na yung tinatawag nilang mid-year bonus, no? Mid-year bonus na katumbas ng isang buwang sweldo, no? So minsan tinatawag itong 14th month pay, no? Kung matatandaan nyo, ngayong taon ay nakatanggap kayo, tama ba? Ng 14th month pay, isang buwang sweldo ito. So sa SSL 2015, bukod dun sa salary increase, may isa sa batas na yan. Natawag dyan mid-year bonus, equivalent to 1 month salary. Ibibigay ito tuwing June, no? Ngayon, unang punto, mahalagang punto, huwag sabihin ni na Pinoy at ni Abad na mula sa kanilang kagandaang loob nanggaling ang 1 month bonus na yan. Ipinaglaban natin ito at ito ay bunga ng ating ilang taong pakikibaka. So palakpakan natin ang ating mga sarili, no? Isang mahalagang tagumpay ito, yung tinatawag na 14th month pay, no? Bukod dyan, isa pang katangian ng SSL 2015, yung tinatawag nilang enhanced PBB, no? Alam niyo na yung PBB, di ba? Magkano ba yung PBB ngayon? Mula 5,000 hanggang 35,000. Depende sa ranking. Tama ba? Okay, no? Alam ko sa mga public school, pinatutupad yan. Sa ibang mga opisina ba, nakakatanggap kayo ng PBB? Meron ba? Sa mga ospital? Meron bang PBB? Sa DSWD? Meron ba? Okay. Masaya ba kayo sa PBB? Oh, yan, malinaw na malinaw, no? So kaya nila tinawag na enhanced PBB dahil sa SSL 2015, hindi na yung 5,000 to 35,000, no? Ito ay gagawin ng 1 month hanggang 2 months na sweldo, no? Pero ang magiging batayan daw from 1 month to 2 months. Mas malaki ang PBB, depende sa position mo. Position mo. So ibig sabihin, kung mas mataas ang position mo, mas malaki ang PBB mo. Payag ba kayo ron? So yung pa lang, dihado na. Pangalawa, batay din daw sa naging kontribusyon ng individual na kawani sa pagpapaunlad, no? O sa
sa pagkamit ng mga target ng ahensya. So yun yung magiging basis daw. 1 to 2 months salary ang katumbas nito. Ngayon, ang kaibahan, yung mid-year bonus, guaranteed yun para sa lahat. No? Pero itong enhanced PBB, alam naman natin, sigurado ba yan? Sigurado ba? Na depende nga eh. So, isa siyang incentive. No? Tapos, alam na natin, may karanasan na tayo sa PBB. Ano nangyari dito? Pantay ba to? Makatarungan ba? Okay. Hindi maiiwasan dito ang palakasan. Hindi maiiwasan dito ang dayaan na tinatawag. Diba? Yung nilalaro, gaming. No, nung mga datos na hinahanap ng ahensya and so on and so forth, no? So bahagi ito, actually itong enhanced PBB, isa talagang reforma na mariing itinutulak ng Aquino administration, no? Bahagi ito, isang forma ito ng privatisasyon ng burokrasya, no? Isang forma ito ng tinatawag na corporatization. So kung ano yung ginagawa sa pribadong sektor, yun ang ginagawa, yun ang ini-import sa public sector, no? Anong problema? Ang problema, syempre pribadong sektor, anong layunin dyan? Tubo, no? Sa pampublikong sektor, ano ba ang pangunahing layunin? Tubo ba? Serbisyo, di ba? Anong layunin? Serbisyo, paglingkuran ang mamamayan. Kaya hindi pwedeng kung ano yung ginagawa sa pribadong sektor ay inilipat mo na lamang sa pampublikong sektor, no? So, payag ba tayo sa PBB? Payag ba tayo sa enhanced PBB ng Salary Standardization Law 2015? Hindi, no? Ang gusto natin, salary increase. Ayaw natin ng PBB. Yes to salary increase. No to PBB. Yes to salary increase. No to PBB. Okay, so malinaw ang panawagan natin dito. Sweldo, hindi PBB. Ano ang mungkahi ko sa inyo? May panahon pa tayo para maglabi, no? Para ihabol, para habulin ang lalo na ang ating mga kongresista, no? Yung mga district representative, lalo na. So, dito pa lang ay marami na tayong maabot na mga kongresista. Sa katunayan, ang recommendation ko sa inyo, pagkatapos ng rally, baka pwedeng pumasok kayo, hanapin nyo rito ang inyong mga district representative at iparating nyo ng personal ang inyong galit, no? Sabihin nyo na hindi nyo matanggap ang SSL 2015 na pinasa ng kongresong ito nung isang linggo, no? At ang partikular na hiling po natin, no? Reconsideration, ibalik, buksan muli para sa debate, para sa amendments ang SSL 2015 bill, no? Yan ang mungkahi ko sa inyo. Yan ang pwede nating konkretong pwede nating pagtulungan, at mungkahi ko rin na ituloy natin ang ganitong taktika maging sa Senado, no? Habulin natin, kausapin natin ang iba't ibang mga senador, mga kakilala niyong senador, mga nakakatrabaho ng inyong opisina, no? Katulungin natin ang mga empleyado sa Senado mismo, no? Dahil katulad ng mga empleyado dito sa House, yung mga direktor masaya na, pero yung mga rank and file employees katulad nyo rin, no? Na hindi matanggap ang sabi nyo nga, bariyang increase na ibibigay ng SSL 2015. So yun po ang konkretong panawagan natin, bukod sa ating militante at sama-samang pagkilos katulad ng pagtitipong ito at sa mga darating pang-araw, ay lalo pa ngayon, eleksyon na, panahon na ng kampanya, eleksyon, hindi pa opisyal, pero alam natin yan na yun, no? Kaya lalong magiging bukas at sensitibo ang mga politikong ito sa inyong ipararating na mga sentimento, no? So yan po ang panawagan natin. Muli, nagpupugay po kami
sa inyo, kaisa nyo, ang ACT teachers at ang buong Makabayan Block sa ating ipinaglalaban. Sweldo! Itaas! Income tax! Ibaba! Sweldo! Itaas! Income tax! Ibaba! Maraming salamat po.